May tindahan ng VHS rental malapit sa tinitirahan ko ay nag-sale. Kaya't nagpasya akong bumili ng papanoorin mamaya. Habang inuukit ko ang mga lalagyan, natagpuan ko ang isang VHS tape na walang cover. Ang tanging tanda na mayroon itong isang puting sticker na may nakasulat na hammer gamit ang itim na tinta. Wala akong ideya kung ano ang tungkol sa pelikula. Ngunit dahil lang ito'y 200 pesos, pinagdesisyonan kong bilhin pa rin. Nang umuwi ako ng gabing iyon, sobrang naisip kong malaman kung ano ang laman ng video. Iniset ko ito sa VCR at agad itong nag-play. May isang taong tumatakbo sa kalsada. Ang point of view ay mula sa tumatakbo at ilang minuto ang lumipas kung saan tanging ang pag-bounce ng kamera ang makikita habang nagpapatuloy ito sa kalsada. Kahit 200 pesos ay sobrang mahal para dito. Bulong ko at binuksan ang laptop ko. Iniwan ko ang video na tumatakbo sa background habang naglalaro ako ng online game. Sa sulok ng aking mata, nakita ko na patuloy ang pag-bounce ng camera at tila napapagod ang may hawak nito. Naririnig ko ang malakas na paghinga pero patuloy pa rin siyang tumatakbo sa parehong bilis. Napansin ko, parang may mali sa mga imahe sa screen. Teka, parang kilala ko itong kalsada. Isinara ko ang screen ng aking laptop at inilapag ito sa kama. Kung ang video ay nangyayari sa isang lugar na alam ko, magiging masaya itong panoorin. Sa bandang huli, humarap ang nagho-hold ng camera sa isang kanto patungo sa isang residential street. Ha? Ito yung kalsadang tinitirhan ko. Huminto ang video ng ilang segundo at tila napatigil sa harap ng isang apartment complex. Nang magsimula itong mag-play ulit, sa palabas may nakatayo na isang tao sa harap ng pinto. Nilipat ng camera ang tingin sa pinto. Pagkatapos, inilapit ito sa bisikleta na ginamit ko na nasa tabi ng pinto. Ito ang apartment ko. Sigaw ko nang biglang may malakas na bang mula sa aking pinto. Tiningnan ko ang screen at nakita na hinahampas ng nagho-hold ng camera ang pinto gamit ang martilyo. Sa bawat tibok sa video, naririnig ko ang ingay na mas malakas mula sa aking pinto. Takot na takot akong kumilos, pero nakikita ko ang pinto ay may maliit na butas. Parang nakakita ako ng mga mata mula sa butas na yon. Tiningnan ko ang TV screen. Bagamat may mga piraso ng kahoy nakaharang sa bahagi ng view ng camera, malinaw kong nakikita ang aking sarili na nakaupo sa kama. Sumigaw ako at biglang umatras, bumangga ako sa pader. Habang inuudyok ko ang sarili palayo mula sa TV at pinto, aksidenteng napindot ko ata ang isang button sa VCR remote dahilan kaya't biglang natigil ang video. Wala akong naririnig maliban sa aking heartbeat at matindi kong paghinga. Ang paghahampas sa aking pinto ay huminto sa parehong oras na tumigil ang video. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa pinto at binuksan ito. Walang tao roon. Pumunta ako sa kapitbahay upang sabihin sa kanila ang nangyari, pero tiningnan lang nila ako na para bang loko. At habang naglalakad ako papunta sa aking apartment, biglang nawala ang butas sa pinto na naroroon lang kanina. Ang kapitbahay ko na nasa labas at nagmamasid upang makatiyak na okay lang ako at sinabi na baka panaginip lang ang lahat. Tumango na lamang ako at pumasok sa loob. Umupo ako sa harap ng VCR at pinindot ang eject button. Nakita ko na hindi naka-rewind ang tape sa simula at alam kong hindi ito panaginip. Dali-daling bumalik ako sa tindahan ng video rental at ibinalik ang tape sa may-ari. Gusto mo ng refund? Tanong niya. Hindi ko kailangan. Tumakbo ako palabas ng tindahan at pumunta sa bahay ng kaibigan ko. Sumumpa akong hindi na ako magtatangkang manood ng videotape pagkatapos noon.